Maaga pa lang ay naglalakad na sina Aaron at Amy sa makipot na kalsadang patungo sa sementeryo. Hawak ni Amy ang maliit na bayong na pinagtagpi-tagping luma, habang si Aaron naman ay nakasabit sa balikat ang sirang sling bag na pinaglumaan pa ng kanilang ina. Tahimik ang paligid, tanging kaluskos ng tsinelas nila at hampas ng malamig na simoy ng hangin ang maririnig. Sa bawat hakbang nila ay napapatingin sila sa mga nagdaraang pamilya na may dalang bulaklak at kandila. Waring masaya at buo, isang tanawin na palagi nilang nararamdaman pero kailanman ay hindi nila naranasan. "Kuya Kambal! Bilisan mo naman!" Sigaw ni Amy sa kakambal nitong si Aaron. Hinila pa siya nito. Ay naku naman Amy, sandali lang naman. Sita niya sa kakambal at inalis ang pagkakahawak nito sa palapulsuhan niya. Sa totoo'y hindi talaga sila dumalaw. Papunta sila sa sementeryo dahil panahon ng undas at alam nilang maraming nagiiwan ng kakanin, tinapay at prutas sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Sanay na sila sa ganitong misyon taon-taon, ang mangalap ng anumang makakain kahit ilang piraso lang para may maibenta sila. Habang papalapit sila sa gate ng sementeryo ay sabay silang nilukuban ng kaba at pag-asa. Parang isa na namang pakikipagsapalaran ang naghihintay sa kanila na sana'y mamamalimos sa tahimik na pagitan ng mga nitso. Amy, magdahan-dahan ka lang sa paglalakad. Sigaw niya sa kapatid. "Ang bagal mo kasi kuya eh. Maaabutan na tayo ng mga bata." Nakanguso nitong sambit. Masyado kang excited, Kambal. Maaga tayo ngayon, kaya hindi nila tayo maabutan. Buong kumpiyansang wika niya. Bukod kasi sa kanila ay meron ding mga bata ang kumukuha ng mga pagkain na alay sa mga yumao. Pero katulad ng dati ay mas maaga silang pumupunta. Minsan ay hinihintay nilang lumalabas ang mga tao. "Kaya nga po kuya eh." Napairap na lang si Amy habang humahakbang. Batid niya talagang kakaiba ang hilig ng kakambal niya. Si Amy yung tipong ayaw na bibitin sa anumang kinasasabikan nito. Kaya naman pinilit niyang makaisip agad ng matinong tugon, hindi yung basta palusot lang. Matibay ba yung pinagtagpi-tagpi mong bayong, Amy? Tiyak na marami na naman tayo makukuha ngayon. Nakangiti niyang sambit. Lumapad ang ngiti nito sa labi. "Syempre naman po kuya, si Amy to. Girl Scout kaya ako, di ba?" Nakapamewang nasabi nito. Good girl. So, tara na. "Wow, spokening dollar si kuya." Ewan ko sa'yo, Amy. Nangaasar ka na naman. "Lah, hindi kaya kuya. Pinupuri lang naman kita eh. Kasi matalino ka po." Natatawang sabi nito. Inirapan niya ulit ang kapatid. Siya na mismong humila kay Amy. Pagdating nila ay napasigaw ito sa tuwa. Mabilis pang bumitaw sa kanya at nang tumakbo ito ay napasigaw siya. Amy, huwag kang tumakbo. Ala ka, kapag nadapa ka, lagot ka kay mama. Mag-aalala naman yun sa'yo. "Halika na po kuya. Ang dami pong kakanin at biko oh. Mauna ka po. Tikman mo to kung masarap pa." Nangaasar na sigaw na naman ito sa kanya. Ayoko nga. Ikaw ang mauna. Total, ikaw naman ang excited eh. Hindi nadamay mo pa ako. "Kuya naman eh. Huwag ka pong ganyan. Parang nagbibiro lang naman ako eh." Malambing na sabi nito. Napapanguso pa at saka lang naghanap ng pwede pa nilang makukuhang pagkain sa ibabaw ng lapida. Naku ikaw, Amy ah. Tigil-tigilan mo ako sa pagbibiro mo sa akin. Di porket kuya mo ako pwede mo akong biru-biruin. Pasalamat ka't mahal kita. Napabungis-ngis ito sa sinabi niya. Naiiling na nagsimula na rin siyang maglagay ng mga pagkain sa dala niyang sling bag. "Kaya rin kita love kuya Aaron. Kasi mabait ka po sa akin eh." Oo na lang. Sige na, bilisan na lang natin. "Hala! Shoo! 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 Shoo!" Nilingon niya ang kakambal at nakita niyang abala na ito sa pagtaboy ng mga langgam. Nakapatong pa rin sa ibabaw ng lumang lapida ang piraso ng cassava cake na inalay doon at halos matawa si Aaron sa paraan ng pagpitik ni Amy sa kawawang mga langgam para lang umalis ang mga ito. "Kuya, sayang to oh. Tiyak ako na masarap to." Malungkot na sabi nito. Tumulis pa ang labi. Hanap ka na lang ng iba, Kambal. Masuyo niyang sabi sa kapatid.
Pero sayang naman kasi talaga ang isang to kuya eh. Bakit po kasi may mga langgam? Masarap nga. Kaya talagang lalanggamin din yan. Mabebenta pa naman to kuya eh. Kainis naman to mga langgam. Paninisi ng kakambal niya sa mga insekto. Ay naku Amy, marami naman dyan. Hanapan kita para hindi ka na magsabi dyan ng sayang. Pwede na tong ibenta ng 100 or pataas kuya no? Makakabili na sana tayo ng bagong backpack. Yung akin no, kawawa na. Kaunting hila na lang masisira na. Problemadong sabi nito. Siyang tunay na sira-sira na ang gamit nilang backpack sa school. Ayaw nilang sabihin yon sa kanilang ina dahil ayaw nilang dagdagan ng problema nito. Ito na nga ang naghahanap buhay para sa kanilang magkakapatid. Tapos pati ang backpack nila ay poproblemahin pa. Mas mainam na pambili na lang nila yon ang makakain. Huwag ka maglala Amy. Makakabili din tayo ng bago kapag nakaluwag-luwag na si mama. Masuyong pag-aalo niya sa kapatid. Ninitian niya pa ito. Sana nga po kuya. Sana po mabilis tayong lumaki para matulungan na natin si mama. Wika nito. Pinisil niya ang pisngi ni Amy. Kahit maliit pa tayo, makakatulong naman tayo kay mama no. Tinutulungan kaya natin si mama na maglaba, magugas ng mga plato at magwalis. Oo nga po kuya. Pwera na lang po sa pagluluto dahil bawal tayo sa apoy. Natatawang bulalas nito. Sige na, magtrabaho na tayo. Malayang naglibot-libot sina Aaron at Amy sa loob ng sementeryo para kumuha ng mga kakanin at iba pang pagkain na sa tingin nila ay okay pa namang kainin. Hala! Gulat na sigaw niya. Isa-isa niyang dinampot ang mga biko sa ibabaw ng lapida. Wow kuya! Sobrang dami na niyan! Same na tayo po kuya! Meron ka na rin pong biko! Ayun Amy oh, kunin mo dali. Ayun na yung bagong kasaba cake. Mukhang hindi naman yun nabawasan eh. Magtingin-tingin ka pa, baka marami pa dyan. Marahan na sabi niya sa kakambal na agad naman itong kumilos. Tiba-tiba po tayo dito kuya no? Oo naman, basta yung sa tingin mo, hindi na pwedeng kainin, wag mo nang kunin ah. Opo kuya, masusunod po. Hala kuya, may coke pa po oh. Sige kunin mo na Amy. Nakangiting kinuha nga yun ng kakambal niya. Nang marami-rami na silang nakuha, ay masaya na silang lumabas ng sementeryo. Ang lapad-lapad pa ng ngiti nilang dalawa. Tiyak na matutuwa po si mama kapag may naibigay na naman tayo sa kanya kuya no? Pero alam mo naman, na hindi ganun kadali ang pagtanggap ni mama sa pera na kukuha natin. Ayaw na ayaw nang nagtatrabaho tayo. Pwede naman tayo tumulong kay mama eh. Kaya po kuya eh. Masyado lang mabait ang mama natin. Gusto niya na siya lang ang gagawa ng lahat. Kasi love na tayo. Tama ka. Kuya, mukhang masarap po itong puto oh. Sabi nito at pinindot-pindot pa ang puto. Gusto mo bang tikman Amy? Ayaw ko kuya. Nakita ko kaya na may langgam kanina. Okay sana kung hindi ko nakita eh. Umiiling na tanggi pa ng kapatid niya. Ikaw bahala. Kibit balikat na sabi niya lang at nagpatuloy na nga lang sila sa paglalakad. Magkano po pala natin ito ibebenta kuya? Maya-maya ay tanong na naman ni Amy. 50. Mukhang mahal naman ng mga to eh. Marahan niyang sagot. Tumango ito at nagsimula na ring maglako ng pagkain na kinuha lamang nila sa sementeryo. Wala naman sigurong masama ang kumuha ng mga yun dahil wala nang nagmamay-ari. Kesa naman sa naisip nilang masasayang lang ang mga yun. Puto, biko, bili na po kayo. Masarap po to, matamis pa. Sigaw nito na ikinangiti niya. Kuya, paano po kaya kung walang bibili ng mga paninda natin? Amy, wag kang ang nega. Dapat positive ka palagi. May bibili dyan for sure. Dumaan tayo sa mga construction site. May bibili dyan. Baka nagugutom na rin sila. Sige po kuya. Kasaba cake po kayo dyan. 50 lang po. Masarap po at mura pa. Habang naglalako sila ay hindi naman nila inaasahan na may nakaharang pala sa kanila. Yun ay ang mga batang iniiwasan nila. Samantala, pabalik-balik na si Kaden sa isang kalye at talagang halos isang araw na siyang naliligaw. Ang lugar na gusto niyang puntahan ay hindi niya mahanap.
Si Kaiden Parades Delgado ay isang 29 na taong gulang na piloto na nagmula sa isang mayaman na pamilya. Sa kabila ng pribilehiyong kinalakihan niya, ay pinili niyang tahakin ang propesyong nangangailangan ng matinding disiplina, responsibilidad at sakripisyo. Hindi niya inaasa sa pangalan ng kanilang angkan ang tagumpay niya. Sa halip ay pinatunayan niya ang sarili sa pamamagitan ng sipag at patuloy na pagsusumikap. Para sa kanya, ang pagiging piloto ay hindi lamang trabaho kundi isang pananagutang kailangang gampanan ng buong husay at dedikasyon. Dad, paano na ako nito? Kanina pa ako naliligaw. Sumbong niya sa kanyang ama na si Caleb Delgado. Kausap niya ito sa kabilang linya. Son, I told you na bahala na mga tauhan natin na puntahan ng lugar na yan. Bakit ba nagpupumilit ka na pumunta? Alam mo namang hindi ka pamilyar dyan. Problemadong saad ng daddy niya. Napahilamo siya sa mga palad niya at nagpakawala ng marahas na hangin sa bibig. Dad, ayoko lang pong sayangin ng pagkakataon nito. Ako maghahanap sa kanya. Mahinahon na sabi niya. Galing siya sa airport at nang makatanggap ng tawag galing sa private investigator na kinuha niya upang hanapin ang whereabouts ni Yuri Salvacion, ay talagang hindi siya nag-aksaya ng panahon. Siya mismo ang bumiyahe patungo sa Batangas. 6 na taon na niyang pinapahanap ang dati niyang nobya na noong tinuloy niya ang pag-aaral sa ibang bansa ay ito mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. "Then magtiis ka dyan, anak. Hanapin mo. Total nandiyan ka naman na eh." Narinig niyang sabi ng Mommy Zandra niya. But mom, Parang batang tawag niya sa ina. "Gamitin mo ang GPS mo, anak. Kaya ka naliligaw dyan eh." hindi nga kasi gumagana mami eh. Ilang beses na niyang pinindot yun at sa inis niya kanina ay naibato niya ng wala sa oras. On, sira na ang GPS ni Kaiden. Anong nasirahan? May narinig ko kaninang kalampag eh. Baka binato ng anak natin. Kaya naman pala eh. Bahala ka na dyan, Kaiden. But mami, Bumaba ka ng sasakyan mo. Magtanong-tanong ka na lang dyan. di ba delikado yun, Sandra? Hindi. Para saan pang pag-aaral nila ng self-defense, Han? Fine, bababaho ako at magtatanong-tanong na lang. Mamaya na ako tatawag, ma'am, dad. Paalam niya sa mga magulang niya. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagkuway bumaba na rin siya at napamewang pa siya. Suot-suot pa nga niya ang uniforme niyang pangpiloto na talagang hindi siya nagpalit. Kanino naman ako magtatanong nito? Naiiling niyang tanong. Pinasadahan niya ng tingin ang tahimik na kalye hanggang sa makarinig siya ng sigawan at iyakan ng mga bata. Nilingon niya ang pinanggalingan na yun at naglakad patungo roon. Nakita niyang may mga bata na nagkukumpulan. Sa kabilang banda ay mabilis na hinila ni Aaron ang kakambal niya. Ipinwestyo na ito sa likod niya na di hamak na mas maliit lang ang katawan niya sa mga batang hinaharangan sila ngayon. Ngunit nakahanda naman siyang protektahan si Amy. Padaanin niyo kami! Mariing sabi niya. 4 na mga bata ang nakatayo ngayon sa harap nila. 5 taong gulang lang sila at ang mga ito ay doble ang edad sa kanila. Iwan niyo na yung mga dala niyo! Sabi ni Batchoy, ang mataba na leader ng mga ito. Ayoko, sa amin to. Matapang na sabi pa niya at nakipagtitigan siya kay Batchoy. Hindi naman talaga siya natatakot na masaktan pero ayaw niya lang mapahamak ang kanyang kakambal na si Amy. Nangako siya sa kanyang ina na siya ang bahala sa kapatid. Napoprotektahan niya ito pero sinabi naman ng mama nila na wag silang makikipag-away. Subalit nang kunin ng mga ito ang pagkain na pinaghirapan nilang kunin sa lapida ng mga yumao ay hinding-hindi niya ibibigay. Magtrabaho kayo ng patas, Batchoy. Wika niya at natawa ang matabang bata. Magtrabaho raw ng patas oh. Hoy, ang liit nyo pa. Dapat nga dun lang kayo sa ilalim ng saya ng nanay nyo eh. Nakaismid na saad nito at bahagya pa siyang tinulak. Naramdaman niyang paghigpit ng hawak ni Amy sa damit niya. Kuya, ibigay mo na lang sa kanila. Natatakot na po ako eh. Nanginginig na sabi ni Amy. Napapahikbi na rin ito. Ako nang bahala sa kanila, Amy. Kuya, ayokong saktan kanila. Ganito na lang, Batchoy.
Hati na lang tayo. Pag ninegosasyon niya, subalit tinawanan naman siya ng mga ito. Umuwi na lang kayo mga bata. Ang dapat sa inyo, maglaro na lang sa bahay nyo. Kaya ano pang ginagawa nyo dito? Umuwi na kayo at iwan niyo yung mga dala ninyo. Ayoko. Ako na nga na may migay. Ako pang minamalit nyo. Pwede naman kayong kumuha ron dahil marami pa naman. Sigaw ni Kaiden na ikinagalit ng mga ito. Humakbang pa ito palapit sa kanila at marahas siya nitong tinulak. Dahil nasa likod niya ang kakambal ay maski ito ay natumba. Nagngingit-ngit na sa inis at galit ang kalooban niya. Itinayo niya si Amy na hanggang ngayon ay umiiyak pa rin. Matapang na tumayo pa rin siya sa harap ng mga bata at ginaya niya ang ginawa kanina ni Batchoy. Ngunit sarkastikong tumawa lang ito. Nakita niyang dahan-dahan na itinaas nito ang malaking kamay. Alam niyang ihahampas yun sa kanya pero sadyang wala na siyang nararamdaman na takot. Malamig pa rin ang tingin niya sa mga ito. Bago pa nga lang dumapo sa kanya ang palad nito, ay may mabilis na sumalo sa kamay nito. Hey, hey, hey! Hindi tama yung nananakit na mas maliit sa inyo Ang tawag dyan, duwag. Sabi ng boses ng isang lalaki. Nang makita ang puting uniforme ng lalaki ay umawang ang labi niya. Alam niya kung anong klaseng uniforme ang suot nito. At ganito ang mga nakikita niya sa TV. You're the pilot? Gulat na bulalas niya. Nakangiting sinulyapan siya ng lalaki. Para siyang nasisilaw sa maganda nitong ngiti. Yes, I am, kiddo. Tumatangong sagot nito. Nang lingunit ito ang kapatid niya ay kumunot ang noo nito. Palipat-lipat na ang tingin sa kanila. Malinaw na nababasa niya ang pagkamangha sa gwapo nitong muka. Kambal kayo? Opo. Sagot ni Amy. Alam niya na maski ang kapatid niya ay namamangha rin sa lalaki. I see. So, why are you crying, young miss? Inaaway po nila ang kuya ko. Don't worry, I got your back. Wika nito at kinindatan pa ang kakambal niya. Napangiti siya nang wala sa oras. Pakiramdam niya kasi ay ligtas na sila ni Amy. Nilingon niya ito at pinunasan ng mga luha sa matambok nitong pisngi. Don't worry, Amy. Ligtas na tayo. Pangaalo niya sa nakakabatang kapatid. Tumangu-tangu na lang ito pero mahigpit pa rin ang kapit sa damit niya. Hinawakan niya ang kamay nito at pinisil. Nandito lang si kuya, kaya huwag ka matakot. Naiiling na hinarap naman ni Kaiden ang 4 na batang naabutan niyang inaapi ang 2 pang bata na di hamak na mas maliit sa mga ito. Hindi ba kayo naturuan ng mga magulang nyo na bawal makipag-away, lalo na sa mas maliit sa inyo? Tingnan nyo naman isang tulak lang ninyo ay matutumba na yan sila. Mahinahon na pangangaral niya sa mga bata. Napaatras ang mga ito. Baka po silang hindi naturuan na bawal magtrabaho ang mga bata na kagaya nila. Palibhasa po kasi walang tatay ang kambal. Matapang na sabi ng batang mataba. Pumitik ang ugat niya sa sentido at parang hindi niya nagustuhan ang tinura nito. Isa pa ay naranasan niya rin ang sitwasyon ng mga batang ito. Kung totoo man na walang tatay ang mga ito. What did you say? Malamig niyang tanong. Pinanlisikan niya ng mga mata ang bata. Wala silang tatay. Ang nanay nga nila gusto pang maging asawa ng biyudong mayor namin. Pakipot pa. May mga aray! Hindi na nito natapos ang sasabihin nang piningot niya sa tenga ang bata. Sinulyapan niya ang kambal at pigil na ang pagtawa ng mga ito. Napangiti siya. Ramdam pa nga niya ang mabilis na pintig ng puso niya. Ewan niya rin ba kung bakit siya natutuwang makita ang magkapatid. Kids, huwag na silang tuturaran Wala silang manners. Ang batang mga katulad nila ang hindi naturuan ng tama at magandang asal ng mga magulang nila. Wika niya at pagkatapos ay binitawan niya ang tenga ng bata. At saka po sir, hindi naman po pakipot ang mama namin Ayaw lang po ni mama kay mayor dahil matanda po yun. Matapang na sigaw ng batang lalaki. Parang gusto niya tuloy makipag-apiran dito. Ang ganda-ganda kaya ng mama ko. At saka ayoko pong maging papa yung mayor namin. Nakakatakot po mukha nun. Parang lagi po siyang galit Segunda naman ang batang babae. Napatangu-tangu siya.
Curious na siya kung sino ang ina ng mga ito. Susumbong kita sa tatay ko! Naibalik niya ang tingin sa mga bata. Napangiwi siya nang makitang umiiyak na ang mas mataba. May tatay din naman ako ah. Marunong din ako magsumbong. Pangaasar niya at tuluyan na nga itong nanakbo palayo. Mabilis na sumunod ang mga batang kasama nito. Napapailing na natatawa na lang siya. Doon na rin natawa ang kambal. Siya naman ay lumuhod sa harap ng mga ito. So, what's your name, kids? Naaaliw na talaga siya dahil naaalala niya ang kakambal niyang si Kaya. Ito lang din ang nagiging kalaro niya noong hindi pa nila nakikilala ang Daddy Caleb nila. Ako po si Aaron. Ito naman po ang kakambal kong si Amy. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin. Magalang na sabi ng batang lalaki. Aaron daw ang pangalan. Ang gwapo niya naman po, sir. Nakangiting sabi sa kanya ni Amy. Masuyo niyang hinaplos ang malusog nitong pisngi saka siya nagsalita. You're pretty too. Gwapo rin naman ang kuya mo. Napangbungis-ngis ito at si Aaron ay malapad pa rin ang ngiti. Wala ka po bang asawa o girlfriend, sir? Makulit na usisa pa ni Amy. Umiling siya at napapalakpak ang mga ito. Magugustuhan niyo po kaya mama ko? Maganda rin po siya eh. Mabait na, masipag pa. Ay, Amy! Mahinang suway ng kakambal nito. Napahalakhak lang siya. Let's see then. And I'm Kaidan Paredes Delgado. Alam nyo, may kakambal din ako. Ang pangalan niya ay Kaya. Wow! Babae rin pong kakambal mo, sir? Yes, and she's a doctor. Wow! Ang galing naman po! Yeah, so ano palang ginagawa niyo dito? Sir, gusto niyo po bang bumili nitong kakanin namin? May coke rin po kami. Alok sa kanya ni Aaron. Napatitig siya sa laman ng sling bag nito. Ito nga ang pinag-aawayan kanina ng mga bata. Sure. Nakangiti niyang sabi. Gutom na rin naman siya. Galing nga siya sa ibang bansa tapos bumiyahe agad. Magkano to? Tig-50 lang po yan, sir. Thank you po agad Masiyang sabi ni Amy. Inaya niya ang kambal na magtungo sa sasakyan niyang nakapark sa di kalayuan sa pwesto nila. Habang kumakain ay nakikipagkwentuhan siya sa mga ito. Magaan ang loob niya kina Aaron at Amy. Pakiramdam nga niya ay matagal niyang kilala ang mga ito. Siya nga pala, nasan pala mga mama nyo? At bakit kayo naglalako ng paninda nyo? Alam niyo bang bawal magtrabaho ang mga bata? Busy po kasi si mama, sir eh. Nagtatrabaho po siya rin sa karinderya. At saka po, hindi po alam ni mama na nagtitinda kami ng pagkain na galing sa sementeryo. Paliwanag ni Amy at napahinto siya sa pagmuya ng kakanin. What? Galing saan ang pagkain? Gulat niyang tanong, umaasa na sana ay mali ang kanyang narinig. Undas po kasi sir, may mga pagkain po na iniiwan doon sa ibabaw ng lapida. Mga pagkain po na alay sa mga yumao. Kinuha po namin dahil sayang naman po eh. Si Aaron naman ang nagpaliwanag. Wala na siyang choice pa kundi lunukin ng buo ang kinakain niya. Gustuhin man niyang iluwa iyon, ay ayaw naman niyang makita siya ng mga bata na sinasayang niya lang ang pagkain. Nandidiri na siya sa katunayan, pero ayaw niyang masaktan ang munting damdamin ng magkapatid. Busog na ako. Nauutal na sambit niya. Napatingin siya sa coke na hawak niya. Ito lang ang alam niyang hindi pa nabubuksan at kahit ayaw niyang uminom ay wala ulit siyang choice. Baka ikamatay pa niya kung hindi siya matutunawan. Binunot niya ang wallet sa likod ng bulsa niya at binigyan ng tig-1,000 sina Aaron at Amy. Hala! Pera na may agila kuya oh! Tuwang-tuwa na sigaw ni Amy. Nagniningning na ang mga mata nito na para bang ngayon lang ito nakakita ng 1,000 salapi. Oo nga. Pero sir, hindi po ba sobra-sobra na to? Magalang na tanong ni Aaron sa kanya. Umiling siya at ginulo ang buhok nito. Ibigay niyo na lang ang libre mga pagkain. Ako nang bibili lahat niyan. Wika niya at sumang-ayon agad ito. Ang kapalit niyan ay tutulungan niyo ako. Hinahanap ko kasi ang suka karinderya. Kanina pa kasi ako naliligaw eh. Asuka karinderya? Chorus ng 2 bata. Wow, tama-tama po. Doon din po ang punta namin eh.
Doon po kasi nagtatrabaho si Mama. Yay! Excited po ako makikita mo na sa wakas ang mama ko. Baka po ma-inlove ka sa mama ko, ha? Amy? Napahalakak lang siya sa tinura ni Amy. Sa akin po, okay lang. Approve ka na po sa akin, sir. Nag-thumbs up pa nga ang bubwit. Napailing na binuksan niya ang pinto ng passenger seat. Hindi naman mapakali si Yuri sa pagsiserve ng mga pagkain sa mga customers nila. Sa dami kasi ng mga tao sa karinderya kung saan siya nagtatrabaho. Sa bagay ay ayos din yun dahil nabibigyan siya ng tips. Malaki-laki ang nauuwi niya sa bahay nila. 27 years old na si Yuri Salvacion at isa siyang single mom sa dalawa niyang anak na sina Aaron at Amy. 5 taong gulang pa lamang ang mga ito. Ulila na siya sa mga magulang at wala pang asawa kaya mag-isa niyang itinataguyod ang kanyang kambal na anak. Bilang isang ina, mahirap ang magpalaki ng bata lalo na kung isa ka pang single mother na kagaya niya na walang kaagapay sa lahat at walang tutulong sa pag-aalaga sa kanyang mga anak kundi ang sarili niya lamang. Unang-una, isasakripisyo mo ang sariling kaligayahan. Pangalawa, ikaw ang maghahanap buhay para sa mga anak mo para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Sa kabila ng hirap, para sa kanya ay blessings na matatawag ang pagkakaroon niya ng mga anak kahit walang ama na kinikilala ang mga ito. Dahil kung siya man ay minalas sa mga magulang, pinagpala naman siyang magkaroon ng mga anak na katulad ni na Aaron at Amy. Nasaan na kaya mga anak ko? Nagtatakang tanong niya nang mapansin niyang hindi pa nakakabalik ang kambal. Sa tuwing walang klase ang kanyang dalawang bubwit ay sumasama ang mga ito sa pinagtatrabahuan niya. Hindi naman talaga malilikot. Sadyang makulit lang at madaldal, lalo na ang anak niyang babae na si Amy. Ngunit ito ang source of happiness niya at pinagkukunan niya ng lakas ng loob. Makita nga lang ang ngiti ng mga ito ay napapawi na agad ang pagod niya sa buong araw na pagtatrabaho. Napatingin naman siya sa magarang sasakyan na kulay asul. Mukhang patungo ito sa karinderya. Hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng kaba. Aba Yuri, baka si Mayor Conrad na naman yan. Kakaiba talaga yung manliligaw mo no? Kung ako sa'yo, sagutin mo na yan. Napangiwi siya sa sinabi ni Susana, ang katrabaho niya. Hindi ko gusto si Mayor. Sus, pakipot ka lang Kung pumayag ka lang, baka nakahiga ka na ngayon sa pera. Hindi ka na maghihirap sa kakatrabaho para lang buhayin ng 2 mong anak. Susana, hindi naman ako nagrereklamo na buhayin ng mga anak ko. Masaya pa nga ako dahil nagagawa akong pagsabay ng trabaho ko at pag-aalaga sa kanila. At saka, hindi ako nagpapakipot. Yuri, dapat nga maging practical ka na. Yun naman ang ginagawa ko ngayon, Susana. Ang maging practical na piliin ng mga anak ko. Sila ang first priority ko. At tandaan mo, ang kaligayahan ay hindi nabibili ng pera. Hindi ko pipiliin si Mayor Conrad kahit ipagtulakan pa ako ng mga tao dyan. Unang-una, hindi ko siya gusto. Pangalawa, hindi ko kailangan ng lalaki na mag-aahon sa amin sa kahirapan. Pangatlo, kontento na ako sa buhay ko kasama ang aking mga anak. At sa kanila pa lang labis-labis na ang kaligayahan ko. Sila ang matatawag kong kayamanan. Mahabang saan niya, para lang tigilan na siya ni Susana. Medyo nakakaramdam na nga siya ng inis sa babae kung alam niya lang na naiinggit ito sa kanya. Alam ko balang araw, Yuri, lalambot ka rin kay Mayor Conrad. Matigas na sabi nito. Akma na sana niya itong sasampalin nang marinig niya ang tinig ng mga anak niya. Mama! Mama! Nandito na po kami ni Kuya Kambal! Tinig yun ni Amy. Nilingon niya ang mga anak na magkahawak kamay na tumatakbo palapit sa kinatatayuan niya. Ngunit napansin niyang may lalaking nakaputing uniforme ang nakatayo sa tapat ng magarang sasakyan. Mama, hindi ka naman po siguro nag-aalala sa amin ni Amy, no? Hindi niya masyadong napansin si Aaron dahil nakatitig na lamang siya sa lalaking diretso rin ang tingin sa kanya. Napasingap siya nang makilala ito. Kaiden?
Nauutal niyang sambit sa pangalan nito. Umigting ang panga nito at napansin niya ang pagkuyom nito ng kamao. Si Kaiden Delgado ay dati niyang nobyo na pinili niya ring pakawalan noon dahil gusto niyang matupad nito ang pangarap niya. Ayaw niyang maging makasarili, kaya naman nang malaman niyang buntis siya noon ay hindi niya na pinaalam pa sa lalaki. Mama, okay ka lang po ba? Dahan-dahan nang humakbang palapit sa kanila si Kaiden, walang ekspresyon ang mukha nito. It's been a while, Yuri Salvacion. Mariina sabi nito, kumalabog lang ng malakas ang dibdib niya. Nananayo pa nga ang balahibo niya at ramdam niya ang lamig ng aura nito. La, kilala niyo po ang mama ko, sir? Singit ni Amy. Nakawang ang mga labi nito habang nakatingala sa kanilang dalawa. Kilalang kilala. Malamig na wika nito at hindi iniiwas ang titig sa kanya. Kaiden, anong ginagawa mo sa lugar na to? Nauutal niyang tanong. Sa katunayan ay kinakabahan na siya. You tell me, Yuri. Parang nalamig na ang mga palad niya. Bakit ba kasi ganito nalang kalamig sa kanya si Kaiden? Mama, kilala niyo po pala si Sir Kaiden? Makulit na tanong ulit ni Amy. Hindi na talaga niya alam ang gagawin niya ngayon. Para siyang nagnakaw na nahuli ng mga pulis. May isa pang sasakyan ang huminto sa tabi ng sasakyan ni Kaiden at mas lalong nanlaki ang mga mata niya dahil alam niyang si Mayor Conrad na naman ang dumating. Alam niya kasi na maikli lang ang pasensya ni Kaiden at medyo seloso rin pero ayaw naman niyang umasa na kaya ito nandito ay dahil sa kanya. Yuri! Tawag sa kanya ni Mayor Conrad, parang ama na nga niya ito kung tutuusin. Katulad ng dati ay may dala-dala na naman itong bulaklak. Nang lingunin niyo ni Kaiden ay napataas na lang ang kilay nito. And who are you? Malamig nitong tanong sa mayor. Ikaw, sino ka naman? Yuri, sinong lalaking to? Ako na unang nagtanong tanda. Anong sabi mo? Who are you? At bakit mo kilala si Yuri? Manliligaw ako ni Yuri. At may bala ka bang ligawan siya? Huwag na, umahanap ka na lang ng iba. Mariing napapikit na lang siya. Sinasabi na nga niya na gulo lang ang mangyayari ngayon. Maliligaw? At sino nagbigay sa'yo ng karapatan na ligawan ng ina ng mga anak ko? Sigaw nito na ikinaatras ng matandang kausap nito. Siya naman ay nalaglagan pa nga sa sinabi nito. Kahit hindi pa siya tinatanong ay alam na nito ang tungkol sa mga bata. Nagulat si Kaiden nang makilala niya kung sino ang ina ni na Aaron at Amy. Nang makarating sila kanina sa karinderya na kanina pa niya hinahanap ay doon niya lang nakita ulit si Yuri, ang dati niyang kasintahan na hindi niya inakalang may mga anak na. Tapos malalaman niyang may nanliligaw sa babae. Ayaw sana niyang sabihin ito pero may pamimintas talaga siya sa matandang lalaki at kahit hindi niya tanungin ang dating nobya ay alam niyang siya ang biological father ng kambal. Ngayon na nararamdaman na rin niya ang lukso ng dugo at kaya naman pala ganoon kagaan ang loob niya sa mga ito. Ano ka mo? Sino ka? Nagtatakang tanong ng matanda sa kanya. I'm Yuri's boyfriend. Malamig na sabi niya. Nakarinig pa siya ng pagsinghap kasama na roon ang dalawang batang kasama niya. So just leave her alone. You won't get anything from her anyway. Ano? Yuri, totoo? Bingi ka ba tanda? I told you. Kaiden, please tama na. Ano ba ginagawa mo rito ha? Napalingon siya kay Yuri. Nagsusumamong nakatitig ito sa kanya. Nang mapatingin sa suot nitong apron ay nilapitan niya ito. Kaiden, anong... Tanggalin na natin to. Walang emosyon na sabi niya at basta na lang niyang hinubad ang apron nito. Sa kanya itinapon, sabay hawak sa palapulsuhan nito. Kaiden, ano ba? Hinarangan naman sila ng matanda na ngayon ay masama na talaga ang tingin sa kanya. Nasa likuran na rin ito ang mga tauhan. At saan mo dadalhin si Yuri, ha? Get out of my way before I hit you, tanda. Yuri, sino ba siya? Kilala ko po siya, Mayor. Sabat agad ni Yuri sa matanda. Nang makitang umawang ang labi nito ay napaismid siya. Nilampasan niya ito at binuksan na niya ang pinto ng passenger seat. Sakay na, Yuri.
Mariin niyang sabi. Nilingon niya ang kambal na naguguluhan pa rin sa nangyayari. Nang hindi na rin nagprotesta pa si Yuri ay sunod niyang nilapitan ang mga anak niya. Agad niya itong binuhat sa magkabila niyang mga bisig. Napasinghap pa ang mga ito dahil talagang kayang-kaya niyang buhati ng dalawang bubwit. Pagkuway ibinaba niya ang mga ito at binuksan ang pinto ng backseat. Una niyang pinasakay si Amy. Saan po tayo pupunta? Nagtatakang tanong nito. Nginitian niya lang ang bata at kinabitan ng seatbelt. Muli niyang binuhat si Aaron at ganun din ang ginawa niya. Bago siya sumakay sa sasakyan niya, ay napatingin pa siya sa mga taong nakikiusyoso sa labas. Naiiling na sumakay na lang siya at nagmaneho na palayo. Teka lang, Kaiden! Saan mo ba kami dadalhin? Nauutal na tanong ni Yuri. Iuwi ko kayo na Maynila. Mabilis niyang sagot. Ano? Bakit mo naman kami dadalhin doon, Kaiden? At bakit naman hindi ko pwedeng dalhin doon, ha? Mas gusto mo ba rito, Yuri? Hindi kayo nababagay sa lugar na to. Kaiden, huminahon ka nga. May mga bata tayong kasama. Natigilan naman siya at nilingon niya ang kambal sa backseat. Naroon pa rin ang gulat at kuryosidad ng mga ito. At saka Kaiden, hindi kami pwedeng sumama sa'yo. Ako masusunod ngayon, Yuri. Kaiden, may mga gamit pa kami sa bahay. Hindi nyo kailangan yun. Ako nang bahala pagdating natin sa Maynila. Kaiden naman, hindi nga sabi pwede. Kung sasama kami sa'yo, kailangan namin mag-impake ng mga gamit. At dahil mapilit si Yuri ay napabuntong hininga na lamang siya. Fine, ituro mo sa akin kung saan kayo nakatira. Sabi niya at wala na rin itong nagawa pa. Maliit ang bahay na tinitirhan ng kanyang mag-iina, kaya sumama lalo ang loob niya at gusto niya ring saktan ng sarili. Sa kadahilanan na medyo natagalan siya sa paghahanap kay Yuri, hindi niya alam na mahirap ang dinanas nito sa loob ng 7 taon. Mama, totoo po bang siya ang papa namin? Narinig niyang tanong ni Amy. Nang balingan niya ang bubwit ay nakita niyang tumutulong na ito sa pag-iimpake. Mabilis siyang lumapit sa mga ito. Amy, doon ka na sa kama. Ako nang tulong sa mama mo. Mahinahon na sabi niya. Po? Pero paano po yung mga damit ko po na mga to? Inosenteng tanong nito. Inilingan niya ang anak at hinawakan ito sa ibabaw ng ulo. Totoong ako ang papa niyo ng kuya mo. Ayoko nakikitang gumagawa kayo ng mga bagay na para lang sa matatanda. Hanggat kasama niyo ako, wala kayong gagawin na kahit na ano. Kakain, maglalaro at mag-aaral lang kayo ng kuya mo, Amy. Mahabang sabi niya. Napangitiin na ito at sunod nitong ginawa ay kinabigla niya. Niyakap siya nito sa bewang at agad naman siyang gumanti. Maya-maya pa ay narinig na niya ang mahihina nitong hikbi. Amy, why are you crying? Masaya lang po ako. Kasi po, hindi na mangyayari na magiging papa ko yung si Mayor Conrad. At saka po, natutuwa rin po ako dahil ikaw pong papa namin ni Kuya Kambal. Napangiti siya sa tinura ng bata. Hinalikan niya ang noo nito. Sorry kung natagalan ako sa paghanap sa inyo, anak. Aaron, come here, son. Bigyan mo rin ng yakap si papa. Anya nang mapansin na nakatayo lang ang kakambal nito. Nahihiya pa ito noong una pero kalaunan ay lumapit na rin. Sabay niyang niyakap ang mga anak niya na wala talaga siyang kaalam-alam na nag-e-exist na ang mga ito sa mundo. Kung nalaman niya lang ng mas maaga ay hindi sana dadanasin ni mga ito ang hirap. Now that Papa is here, you don't have to worry anymore. I love you both. Malambing niyang sabi. Nang mapatingin siya kay Yuri ay abala pa rin ito sa pag-iimpake. Naririnig na rin ang pagsinghot nito na mukhang tahimik na umiiyak. Kaunting gamit lang ang meron sina Yuri at ang mga anak niya. Kaya mabilis lang silang natapos. Ayaw man niyang umalis agad ay alam niyang wala siyang choice sa kagustuhan ni Kaiden. Kung magpoprotesta siya ay baka mas lalo lang maging komplikado ang lahat. Kilala niya si Kaiden. Gagawa at gagawa ito ng paraan para lang sumama sila sa Maynila. At dahil wala siya masyadong kaibigan doon ay nagpaalam na lang siya sa dati niyang amo, ang owner ng karinderya. Kinuha na rin niya ang sahod niya na pang 5 araw. O Yuri,
Totoo bang siya ang tatay ng mga anak mo? Usisa sa kanya ni Susana na kanina ay pinagtutulakan siya sa mayor at sinabihan na nagpapakipot. Sinulyapan niya si Kaden. Nasa labas ito. Puting t-shirt na lang ang suot nito pero naka-uniforme pa rin. Naghihintay ito sa labas katabi ng sasakyan. Oo, tipid niyang sagot at muli siyang nagpaalam sa ginang na sinabihan na lang siyang mag-ingat. Kaya naman pala tinatanggihan mo si Mayor dahil mayaman at pogi ang nakabuntis sa'yo. Mas malaking isda nga pala talagang nahuli mo sa Maynila, Yuri. Jackpot ka! Pahabol na sabi pa ni Susana. Mariin siyang napapikit. Susana, magbago ka na. Yang bibig mo magpapahamak sa'yo. At isa pa, huwag mong ituring na parang isda si Kaden. Boyfriend ko yon. Sabi niya at nang tinalikuran niya ito ay nabunggo na lang niya ang isang matigas na bagay. Ngunit nanuot sa ilong niya ang pamilyar na men's cologne. Mumilis ang tibok ng puso niya. Lalo na nang may pumulupot na matigas na braso sa kanyang bewang. Nang tumingala siya ay nagsalubong ang paningin nila ni Kaden. Bayolente siyang napalunok. Kaden! Let's go. Kanina pa naghihintay ang mga anak natin. Sabi nito at iginiya na siya paalis sa karinderya. Hindi na niya nilingon pa si Susana. Tahimik ang biyahe nila patungo sa Maynila. Nang may nadaanan silang convenience store ay bumaba si Kaden upang bumili ng makakain nila. Mama, paano po si Papa? Ha? Gulat na tanong niya sa anak niyang si Aaron. Si Papa po, hindi pa siya makakakain dahil nagdadrive po siya. Paliwanag nito at napatingin siya kay Kaden. Pinagtaasan siya nito ng kilay. Napakamot siya sa pisngi at tiningnan ng kinakain niyang burger. Actually, I'm full. Kumain ako kanina na galing sa alay ng mga yumao. Nabigla siya sa sinabi ni Kaden. Mabilis pa siyang napatingin sa mga anak niya dahil alam niyang kagagawan yun ng kambal. Aaron, Amy, pumunta na naman kayo sa sementeryo? Kunot noong tanong niya sa mga ito. Ang anak niyang babae na kumakain ng burger ay nagsalita kahit puno pa ang bibig nito. Opo mama, bili na po lahat si Papa. Nakakabili na po kami ni Kuya ng backpack. Nakaramdam naman siya ng kirot sa dibdib sa sinabi ng anak. Alam niyang sira na ang backpack ng mga ito at yun talaga ang pinag-iipunan niya. Aaron, Amy, sinabi ko naman sa inyo na ako nang bahala doon, di ba? Kaya kayo pinagdidiskitahan ni Batchoy at mga kaibigan niya To be honest, Yuri, yun ang naabutan ko kanina. Tingnan mo si Amy. Umiyak yan kanina. Sabat ni Kaden at napansin niya ang medyo pamamaga ng mga mata ni Amy. Amy, anak. Okay naman po ako, Mama. Hindi naman po ako nasaktan Natakot lang po ako kanina dahil baka po saktan nila ang kuya ko. Napahinga na lang siya ng malalim dahil wala naman na siyang magagawa pa roon. Oo nga po pala, Mama. Paano po pag-aaral namin ni Amy? Tanong naman ni Aaron. Si Kaden ang binalingan niya. Sa Manila na kayo mag-aaral. Sagot nito sa mga anak. Talaga po, Papa? Pwede po ba yun? Sabat naman ni Amy. Of course, baby. I told you na si Papa nang bahala. Salamat po, Papa. I love you po. I love you too, Amy. How about you, Aaron? Gusto ko po, Papa. Basta nandun po kayo, kasama namin. Yes. Hindi alis sa tabi niyo si Papa. Inaasahan na talaga niya na gagawin yun ni Kaden. Hindi naman siya hahadlang pa dahil alam niyang magiging maganda ang kinabukasan ng mga anak niya. Kay Mama rin po, Papa. Hindi na po kayo maghihiwalay. Singit pa ni Aaron. Napaayos tuloy siya ng upo at tumingin na lang sa labas ng bintana. Yes, son. Hindi ko nahayaan na mawala pa ang mama niyo sa piling ko. Talagang doon siya mas natigilan, lalong nagwawala na ang buong sistema niya. Ramdam na nga niya ang pag-init ng magkabila niyang pisngi. Higit na ngang parehong sumigaw ang kambal. Sunod-sunod tuloy ang subo niya sa burger na hawak niya. Babe, subukan mo naman ang boyfriend mo. Hirit pa sa kanya ni Kaden. Pinukulan niya lang ito ng masamang tingin. Sinunod niya na nga ang utos nito. Pagkamat halos hindi nito malunok ang burger. Nang agawin nito sa kanya ang tubig ay inirapan niya ito.
Ilang oras ang binyahe nila. Nakarating na rin sila sa wakas sa Maynila. At pagkababa nilang apat ay may nag-aabang na agad sa kanila. Kaden, hindi ba? Hinawakan ni Kaden ang nanlalamig niya mga kamay. Alam kong isa sa mga dahilan mo si Mami. Umalis ka noon sa kondo ko dahil takot ka kay Mami. Yuri, mabait naman ang Mami ko. Mukha lang siyang strict. Papa, ang ganda po ng bahay niyo! Komento ni Amy, namamangha sa nakikitang bahay nila. Yes. Tara, ipapakilala ko kayo sa mga lolo't lola nyo. Nakangiti nitong sabi. Ninitian pa nga siya at iginiya na sila ni Kaden papasok. Kaden, anak! Oh my God! Sigaw ng ginang na ina ni Kaden. Napatakip ito ng bibig at palipat-lipat ang tingin sa kambal. Akala ko ba'y si Yuri lang ang dadalin mo? Nang mapatingin sa kanya ang magandang ginang ay lumapad ang ngiti nito. Nilapitan siya nito at nakipagbeso-beso pa. Magandang hapon po, ma'am. Anong ma'am? Just call me Mommy, Yuri. On! Sabat ng ama ni Kaden. Pabayaan mo na muna natin ang mga bata. Hello, I'm Caleb. Kaden's father. Call me Lolo. Go mga anak. Bugmano kayo sa mga lolo't lola nyo. Kina Lolo Caleb at Lola Zandra. Kanya-kanyang nagsilapitan ng mga ito at nagmano. Hello po, Lola. Lolo, ako po si Amy. Ang gwapo mo naman po. Kamukhang kamukha mo ang papa ko. Natawa ang Lolo Caleb nito at humalik ito sa noo ng apo. Well, nasa lahi na natin yan na po. Ako naman po si Aaron, Lolo. Hello po, Lola. Agad nang lumuhod ang mag-asawa upang yakapin ang dalawang apo ng mga ito. Welcome to our family, Aaron, Amy. Hindi namin nakalain na magdadala ng little Kaiden at little Yuri ang papa nyo. Ang kukit nyo namang dalawa. Tuwang-tuwang sabi ng ginang at nilukumos ng halik ang mga ito. Nakingiting pinagmamasdan niya tuloy ang mga ito. Hindi niya inaasahan na agad matatanggap ng mga magulang ni Kaiden ang kanilang anak. Yuri, iya! Tawag sa kanyang daddy Caleb. Nabigla siya nang yakapin siya nito. Welcome to the family, anak. Thank you for taking care of Aaron at Amy. Ngayon, hayaan mo naman kami na babawi sa mga apo namin at sa'yo na rin. Napatango siya at yumakap din pabalik. Pagkatapos ay muling yumakap sa mga apo nito. Ma'am, Dad, sila po mga batang tinutukoy ko sa inyo kanina. Pinakain po nila ako ng pagkain na galing sa sementeryo. Tila nagsusumbong na sabi naman ni Kaden. Nakagat na tuloy ang labi niya at halos matawa siya nang makitang namumula ang magkabilang pisngi ng kambal. Masarap naman siguro, son. Sabi ng ama nito at nakita niyang napangiwi ang binata. Okay lang yan, anak. Pagkain pa rin naman yun eh. Segundo naman ang ina nito, kaya naman lumapad ang ngiti ng dalawang bubwit. May mga langgam po yung kakanin, Lola. Pero tinanggal ko naman po sila eh. At talagang nagmalaki pa ang anak niyang babae na tila konsentidor naman ng Lola Zandra nito. Nasaan po pala ang kambal ni Papa? Gusto ko po siyang makilala, Lolo, Lola. Ako rin po! Si Tita Kaya niyo. Tatawagan natin siya mamaya para na rin makilala niyo ang triplets na pinsan ninyo. O siya tara, pasok na muna tayo. Maganda si Lola ng snack. Si Carius po, Dad. Untag na tanong ni Kaiden sa ama. Tatawagan ko para umuwi na rin muna siya dito at makilala mga pamangkin niya. Sagot ng ama, sabay kuha ng cellphone nito sa bulsa ng pantalon. Inaya na rin siya ni Kaiden na pumasok at diretso sa kwarto nito para daw makapagpahinga na siya. Nabigla pa siya nang yakapin siya nito ng mahigpit, halos hindi na nga siya makahinga pa. Kaiden! I miss you so much, babe. Sana hindi na lang ako tumuloy noon. Hindi ka sana umalis. Sabi nito at nakaramdam ng pagkabasa sa balikat niya. Kaiden! I'm sorry. Mag-isa mo tuloy inalagaan ng mga anak natin. I'm so sorry. Hayaan mo sana akong makabawi sa inyo, Yuri. Niyakap na lang niya pabalik si Kaiden. Dinig na dinig pa niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Hindi kasi siya naipakilala noon sa mga magulang nito, kaya nang tumuloy si Kaiden sa ibang bansa, ay umalis na rin siya sa kondo nito. Nalaman niyang buntis siya noong nasa Batangas na siya.
Hindi na niya nasabi pa kay Kaden dahil ayaw niyang maging hadlang sa mga pangarap nito. Umalis ka para mag-aral. Hindi mo ko iniwan. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo, Kaden. Ako ang umalis sa kondo. Kahit hindi mo naman ako pinapaalis. Yuri, Huli ko na nung nalaman na buntis ako. At nung nalaman ko, pinili kong manindigan. Pinili kong palaki ng mga bata ng mag-isa. dapat hinanap agad kita. Dapat bumalik agad ako noon. Pero ngayon nandito na ako. Hayaan mo sana ako maging parte ng buhay nila. Marahan siyang kumala sa yakapan nilang dalawa. Giniyas nito paupo sa kama at tintigan pa niya ang mga luha nito sa pisngi. Kaden, hindi ko naman ipinagkakait sa iyong karapatan mo sa mga bata. Masaya nga ako dahil nakilala mo na sila at tanggap sila ng pamilya mo. Naging duwag din ako noon. Hindi ako bumalik. Hindi ko pinaalam sa mga magulang mo dahil hindi naman nila ako kilala. Mahabang pahayag niya. Inabot niya ang pisngi nito upang punasan ang tumulong luha. Sorry. Sana noon pa kita na ipakilala kina mami at daddy. Hindi ka sana natakot noon na lapitan sila habang nasa ibang bansa ako. Sabi nito sa namamaos na boses. Pero siguro, ganun talaga ang tadhana natin noon. Destiny nating maghiwalay. Kailangan muna nating mawala sa isa't isa para matutong tumayo ng mag-isa. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Kung hindi tayo naghiwalay, hindi ko kakayanin maging ganito katatag. Hindi ko kakayanin maging ina na kailangan ng mga anak natin. Pero masakit pa rin yun, Yuri. Ang isipin na naghihirap kayo. Samantalang ako, ang ganda-ganda ng buhay ko ron. Masakit din naman sa akin Pero hindi lahat ng sakit ay may pagkakamali. Minsan bahagi lang talaga ng proseso. Tumingin siya kay Kaden, diretso at walang pag-iwas. May kislap pa rin sa mga mata nito. Pareho tayong tinuruan ng panahon sa magkaibang paraan. Kaya kailangan nating tanggapin ang mga nangyari sa atin, Kaden. Bago pa makasagot si Kaden ay may dalawang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa likuran. Mama! Papa! Tawag ng kambal sa kanila. Sabay silang lumingon. Papalapit ang kambal na sina Amy at Aaron. Magkahawak kamay at may ngiting inosente sa mga labi. Ano yon? Tanong niya na agad lumambot ang muka. Hinahanap ka po namin. Si Papa rin po. Sagot ni Amy. Tumatangong sabi ni Aaron. Papa, dito na po ba kami titira ni na Mama at Amy? Nagkatinginan sila ni Kaden. Para sa kanya, yun ang sandaling nagpasya ang puso niya. Oo, dito muna tayo. Napangiti si Amy. Kumpleto na tayo? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay tumingin siya kay Kaden. Sinusubukan pa lang natin. Pero oo, sama-sama na tayo. Tsaka hindi tayo magtatagal dito. Pansamantala lang. Sabi ni Kaden, kumunot pareho ang noo ng kambal. Bakit naman po, Papa? Sinapo ni Kaden ang pisngi ng kanilang anak na babae. Kasi po, magkakaroon tayo ng sarili nating bahay. At magkakaroon kayo ng kanya-kanyang kwarto. Sa ngayon, dito muna tayo sa bahay ng lolo't lola nyo, ha? Ay, gusto ko po yan, Papa. Ako rin po, Papa. Gustong-gusto ko. Hindi nyo alam. Mas gusto yan ni Papa. Thank you, Yuri. At sa sandaling yun, alam nila ang tadhanang minsang naglayo sa kanila ang siyang unti-unti ring magbabalik sa kanila sa tamang oras. Nasaan na sila? Kuya Kaiden? Marahas na bumukas ang pinto at nagulat pa silang lahat. Oh my God! Totoo nga na may inuwi kang family, kuya! Isang magandang babae ang pumasok sa loob. Tumakbo ito palapit sa kinaroroonan nila. At baka nga kakambal na ito ni Kaiden dahil kamukhang kamukha nito. Sa likuran ng kapatid nito ay may nakasunod na 3 batang magkasing laki lang. Dada Kaiden! Dada Kaiden! Sigaw ng triplets. Napangiti tuloy siya dahil ang gaganda ng 3 batang babae. Ayan na ang triplets. Mga pinsan nyo sila. Amy, Aaron. At yan naman ang kakambal kong si tita. Hindi na natapos ni Kaiden ang sasabihin nito dahil mabilis siyang hinawi ni Kaya. Hi Yuri! Hindi man kita nakilala ng personal, pero marami akong alam tungkol sa'yo dahil na rin sa mga kwento ni Kuya.
Nakangiting sambit ni Kaya. Yumakap ito at humalik sa magkabila niyang pisngi. Nahihiya pa siya dahil baka may maamoy ito na hindi nito magugustuhan, pero hindi naman siya mabaho. Araw-araw naman siyang naliligo kahit halos wala siyang pahinga sa pagtatrabaho. Nagagalak akong makilala ka, Kaya. Ako rin naman, palagi kang kinukwento sa akin ni Kaiden. Sobrang daya lang ni Kuya. Hindi ka man lang niya pinakilala sa amin noon eh. Tapos ngayon, OMG, may pamangkin pala ako na kasing ganda ni Tita Kaya at kising pogi ni Daddy. Bakit kasing pogi ko, Kaya? Ako kaya ang tatay ng kambal. Mga apo naman sila ni Daddy Caleb, no? Ewan ko sa'yo, Kaya. Napangiti siya sa tinura nito. Talagang ganito makitungo sa isa't isa sina Kaya at Kaiden. Come here, triplets. Bless kayo kay Tita Yuri niyo, dali. Sabi ni Kaiden at nagunahan sa paglapit sa kanya ang mga bata. Bless po, Tita! Sabay-sabay na sabi ng mga ito pagkatapos ay nagpakilala sa kanya isa't isa. Namamangha siya sapagkat iisa lang talaga ang mukha ng triplets. Ang gaganda niyo naman! Komento niya at hindi niya mapigilang pisilin ang matampok na pisngi ng tatlong bubwit at napabungis-ngis lamang ang mga ito. Kuya? Napalingon naman siya sa pinanggalingan ng baritonong boses at dahil sa itsura nito na malaki rin ang similarity kay Kaiden ay alam niyang ito na ang bunsong kapatid, si Carius. Naka-uniforme pa ito ng pangpulis, halatang kagagaling lang sa trabaho. O come here, Bo. Kilalanin mo ang mga pamangkin mo. Amy, Aaron, si Tito Carius nyo. Siya ang bunso naming kapatid. Wow! Pulis po siya, Papa! Yes, son. Lumapit na rin ang bunso ng pamilya. Nangitian siya nito at bumati ay muli lang siyang napangiti. Mabait ang kapatid ni Kaiden, pero introvert daw ito at medyo aloof. Mana raw ito kay Kea at sa ama nito. Nang araw na yon ay nagkaroon pa sila ng selebrasyon upang welcome daw sa pamilya ang kambal at pati na rin siya. Napagtanto niya na napakaswerte naman pala ng ama ng mga anak niya dahil mas masaya at kumpleto ang pamilya nito. Kaya hindi niya ipagkakait sa kambal ang pamilyang kaya naman niyang ibigay kasama si Kaiden. Nang gumabi na ay nagsuggest ang mga anak nila na matulog sila sa iisang kama. Medyo napahiya pa siya kahit binigyanan niya ng chance ang binata. Papa, alam mo, ngayon lang po kami matutulog sa malamig. Sabi ni Amy nang nakahiga na silang apat. Malaki ang kama nito kaya kasyang-kasya sila. Nasa gitna nila ni Kaiden ang kambal. Matutulog ng malamig? Naguguluhan na tanong nito sa anak nila. Ang tinutukoy po ni Amy ay yung malamig na yun, Papa, oh. Sabat naman ni Aaron sabay turo sa aircon. Nakagat ni Yuri ang labi niya. Hindi kayo sanay. Pero hindi pwedeng i-off yan. Baka mainitan kayo, anak eh. Ganun po ba, Papa? Napatingin sa kanya si Kaiden. Nakita niya ang awa sa mga mata nito pero nginitian niya lang ito. Hinaan mo na lang, Kaiden. Masanay sila sa electric fan eh. Alright, pero alam ko masasanay naman sila. Bumangon na ito upang hinaan ang aircon at sumampa ulit sa kama. Inayos pa nito ang kumot nila. Salamat po, Papa. Ikaw pa mag-a-adjust para sa amin. May lambing na sabi ni Amy. No worries, anak. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Babawi si Papa. Sige na, matulog na kayo. Bukas daw ay isasama kayo ni Lola para mag-shopping. Hindi ko kayo masasamahan dahil may flight ako. Baka sa susunod na araw pa ako makakauwi. Ayos lang po, Papa. Basta mag-iingat ka po, ah. Si Lolo Caleb yung mag-asikaso para sa bago ng school. Nakaka-excite naman po yun, Papa. Yes, anak. Sige na, matulog na kayo. May sarili talagang mundo ang kanyang mag-aama. Ipinikit na rin niya ang mga mata at hindi nagtagal ay dinapuan din siya ng antok. Bagong araw ay may naramdaman pa siyang malambot na bagay na dumampi sa kanyang noo, pababa sa tungki ng kanyang ilong. Kumilos siya at boses ni Kaiden ang huli niyang narinig at tuluyan na rin siyang nakatulog. Naalimpungatan naman siya ng medyo umuga ang kama. Madilim pa nga pero sanay naman siya sa dilim kaya agad siyang umupo. Kaiden? Tawag niya sa binata. Sorry, nagising ba kita, Yuri? Hindi naman. Alam mong mababaw lang ang tulog ko. Bakit palang aga mong magising? May flight kasi ako mamaya.
Kailangan ko pumunta ng maaga sa airport. Aalis ka na agad? Maliligo na muna ako. Kung ganon, ipagluluto muna kita ng agahan. Okay lang ba, Yuri? Baka inaantok ka pa. Okay lang, sanay naman ako. Mauna na akong bababa ha. Sige lang. Alam mo naman ang kusina, babe. Sa sinabi nito ay nagmamadali na siyang lumabas ng silid. Narinig pa niya ang mahihina nitong halakhak. Pagkatapos maligo ni Kaden ay nakapagbihis na at lumapit siya sa kama. Nakangiting tiningnan niya ang mga anak niya. Aalis muna si Papa. Babalik ako sa susunod na araw na. Malambing niyang sabi. Nang haplusin niya ang pisngi ni Amy ay marahan na gumalaw ang talukap ng mga mata nito. Papa? Ikaw po ba yan? Inaantok pa nitong tanong. Sorry, baby. Nagising ka ni Papa. Sige na. Back to your sleep. Aalis muna si Papa para sa trabaho. Anya at nakita niyang nagising na rin si Aaron. Kinukusot-kusot nito ang mga mata. Tulog na ulit, Aaron. Ang aga mo naman pong pumasok sa work mo, Papa. Komento nito. Ngayon lang to, anak. Sige na, matulog na kayo. Pareho niyang hinalikan sa noo ang dalawa niyang anak. Nang makitang makatulog na ulit ang mga ito ay saka siya lumabas ng silid. Nakangiting tinungo pa niya ang kusina dahil alam niyang nandoon ang babaeng mahal niya. Babe! Tawag niya at nagulat pa ito. Muntik nang mabitawan ang hawak na baso. Ginulat mo naman ako, Kaden. Halika na, kumain ka na dahil baka malate ka pa sa pupuntahan mo. Tumango siya at naglakad na papalapit. Mas lumapad ang ngiti niya sa labi dahil sa hinanda nitong agahan para sa kanya. Sabayan mo na ako, Yuri. Sige. Pinaghila niya ito ng upuan saka ito na upo. Pinapanood niya lang si Yuri nang inaasikaso siya nito. Talagang wala itong pinagbago. Maalaga pa rin ito, kaya isa sa nagustuhan niya ang ganitong ugali ng dalaga. Yuri. Kumain ka na, Kaden. Hinawakan niya ang kamay ni Yuri at naguguluhan at tinignan naman siya nito. Here, ikaw nang bahala dyan. ATM card ang ibinigay niya sa dalaga, kaya naman nang makita nito ay mabilis itong umiling at akmang ibabalik sa kanya nang higpitan niya ang hawak sa kamay nito. Kaden, hindi mo kailangang ibigay ito sa akin. May pera naman ako at maghahanap pa rin ako ng trabaho rito para may maibigay naman akong pambaon sa mga bata. Yuri, sige na. Kung gusto mo magtrabaho, okay lang. Hindi kita pipigilan. Pero gusto ko, akong bahala sa lahat ng pangangailangan niyo ng mga anak natin. Hayaan mong ako magtrabaho para sa pamilya natin. Kaden! Ngayon, nandito na ako. Kasangga mo na ako sa lahat ng bagay. Tutulong ako sa pag-aalaga at pagpapalaki kina Aaron at Amy. Kahit mukhang kayang-kaya na ng mga anak natin na tumayo sa sarili na ng mga paa. Marunong na sila maghanap buhay. Buti na lang walang malapit na cemetery dito. Paniguradong pupuslit sila. Natawa ito kahit nakikita niyang may namumuong luha sa mga mata nito. Hindi na siguro, pero ilang beses na nga rin nilang ginagawa yun eh. Naawa rin ako minsan. Kahit alam kong luma na yung backpack nila, hindi naman sila nagsasabi sa akin. Pinag-iipunan ko na yon. May sapat naman akong pera ngayon para mabilhan sila ng bagong backpack. Okay, pero itago mo na to, Yuri. Kung may kailangan kayo, gamitin mo lang. Please, huwag mo na itong tatanggihan. Hindi naman kita sinusuhulan, okay? Sige na nga, mapilit ka eh. Pagsuko niya at hindi na ibinalik sa kanya ang ibinigay niya. Yuri, I'm sorry for all the pain I caused you. Now I truly want to make things right. Thank you for giving me Aaron and Amy. I never loved anyone else because my heart has always been yours. Ang aga-aga mo magpakilig. Kumain ka na nga lang, lalamig na yung pagkain oh. Sumunod na lang siya kay Yuri at sabay na silang kumain. Nang matapos ay agad din siyang nagpaalam. Humirit pa siya ng halik sa labi pero natampal lang nito ang pisngi niya. Kagaya ng inaasahan ay nakauwi siya sa sumunod na araw pa. Sa airport pa lang ay nagmamadali na siyang lumabas. Wala kasing cellphone si Yuri. Nakakausap niya lang ito kapag tumatawag siya sa mami niya o sa kakambal niyang si Kaya. Papa! Papa, nandito po kami! Napahinto siya nang marinig ang pamilyar na boses. Nang tingnan niya ang pinanggagalingan na yun ay napangiti na lamang siya. Nandoon ang mag-iina niya na halatang naghihintay sa kanya. Ganito palang pakiramdam ng sinusundo ng sarili mong pamilya.
Naiiling niyang sambit, bit-bit ang trolley niya ay naglakad na siya sa kinaroroonan ng mga ito. Tinakbo siya ng mga anak niya, lumuhod na rin siya at pagkatapos ay dinamba siya ng mahigpit na yakap ng dalawang bubuwit. Pareho niyang pinangko sina Aaron at Amy, hindi naman mabigat ang mga ito. Kinuha naman ni Yuri ang trolley niya. Ibaba mo na mga bata, umuwi na tayo Kaden para makapagpahinga ka na. Wala man lang bangkis na pasalubong dyan, babe. Nakakapagod ko yung trabaho ko, kaya dapat may kiss ka. Ewan ko sa'yo Kaden, umuwi na lang tayo. Pairap na sabi nito at naunang naglakad. Tiningnan naman niya ang mga anak at ang lawak-lawak pa ng ngiti. Ang sungit naman ng mama niyo, Aaron, Amy. Kasi po Papa, kanina pa naiinip si Mama eh. Ang tagal daw pong dumating ng eroplano. Natawa siya sa sinabi ni Amy. Sorry, pinaghintay kayo ni Papa. Let's go home. Magbabanding tayo. Pagdating sa bahay ay dumiretso sila sa kwarto ni Kaden dahil hinila ito ni Yuri. Hayan, magpahinga ka muna. Hayaan mo muna si Aaron at Amy na makipaglaro sa mga pinsan nila. Babe, I'm fine. Gusto kong makabanding ang mga bata. Sus, sinabi sa akin ni Mami Sandra na dumiretso ka sa kwarto mo. Buong araw ka raw natutulog. Kaya yun ang gawin mo ngayon, Kaden. Huwag matigas ang ulo. Tinulak pa niya ito sa kama, pero mabilis nitong nahuli ang kamay niya, kaya nadala siya sa pagbagsak nito sa kama. Kaden, igagawin pa ako sa baba! Sigaw niya, lalo na nang pinagpalit nito ang kanilang pwesto. Ito na ang nasa ibabaw niya, pero hindi naman ito nagpabigat. Sabi mo, busy mga bata sa paglalaro, di ba? Kaya naman, samahan mo na lang magpahinga dito sa kwarto. Humalik pa ito sa pisngi niya at matalim siyang tinitigan. Ilang taon man silang naghiwalay ni Kaden, masasabi niyang hindi pa rin nawawala ang pamilyar na pakiramdam na ito lang ang pwedeng magbigay sa kanya. Kaden! Babe? Napakabait mo talaga kahit kailan. I know, right? So, in love ka na ba ulit sa akin, Yuri? Kaden! Bet mo yata ang pangalan ko ah. Sasabihin mo na bang mahal mo rin ako? Kaden, hindi mo ba napapansin? Ang alin? Sa pinto ng kwarto mo, tingnan mo. Inginuso pa niya ang pinto at nandoon ang 5 bata na inosenteng nakatingin sa kanila. Dada Kaden, ano pong ginagawa niyo kay Mama Yuri? Inosenteng tanong ng isa sa triplets. Halos hindi pa niya kilala ang mga ito dahil pare-pareho ang kasuotan, kaya talagang hindi niya makilala kung sino-sino ang mga ito. Nothing, kids. Kayo bad manners. Hindi mo na kayo kumakatok at basta na lang kayong pumapasok. Mahinahon na sabi ni Kaden sa mga bata. Papa, nakabukas po kaya yung pinto? Nakangusong sabi ni Amy. Tiningnan siya ni Kaden at mahina nitong pinitik ang noo niya. O sige na nga, ilabas mo na sila, babe. Dito na lang ako. Wika nito, humalik naman sa pisngi niya saka humiga. Dumiretso na rin siya at nilapitan ang mga bata. Matuli na lumipas ang mga araw hanggang sa nagpasya na si Kaden na alokin ng kasal si Yuri. Kabado pa siya noong una kahit alam niyang hindi naman siya tatanggihan ng nobya at hindi nga siya nagkamali. Kaya hindi na rin sila nagpatumpik-tumpik pa at nagpakasalagad sila. Welcome to our new home, kids. Nakangiting sabi niya sa mga anak. Wow, Papa! Super laki po! Tuwang-tuwa na sabi ni Amy. Let's go. Tingnan natin ang mga kwarto niyo ng kuya mo. Babe. Tawag niya sa asawa at hinawakan ito sa kamay. Una nilang pinuntahan ang kwarto ni Aaron. Naiyak pa ito sa tuwa dahil napakaganda raw ng kwarto nito at marami pang libro. Nalaman niya kasi na mahilig magbasa ang anak niyang lalaki. Samantalang si Amy ay pagdodrawing ang kinahiligan nito. Papa, yung kwarto po namin, mas malaki pa sa dating bahay namin doon po sa Batangas. Pagbibida ni Aaron, sunod nilang pinuntahan ang silid ni Amy. Nasa gitna ito ng kwarto ng kakambal at silid nilang mag-asawa. Nagpaiwan ang mga ito sa kanika nilang kwarto. Sila ni Yuri ay diretso sa master's bedroom. Nagulat pa nga siya nang yakapin siya nito. Kaden, salamat sa lahat-lahat na binibigay mo sa amin ng mga anak natin. Huwag ka sanang magsasawa sa amin Bakit naman ako magsasawa sa inyo? Baka kayo makaramdam nun Dahil ipaparamdam ko talaga sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. At kung paano magmahal ang isang Kaden Paredes Delgado.
Pagbibida naman niya at pinisil ng asawa niya ang kanyang pisngi. Sige, I love you, Kaden. Mas mahal kita, Yuri. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin at na magiging anak pa natin. Hinipas pa niya ang tiyan nito na para bang meron na silang nabuo. Tinampal ni Yuri ang kamay niya at tinawanan siya nito. Ikinulong naman niya sa mga palad niya ang pisngi ng asawa at masuyo niya itong hinalikan sa labi. Lumipas pa ang ilang taon ay paminsan-minsan mang nag-aaway sila ni Yuri ay agad din silang nagkakaayos. Ang importante sa kanila ay ang pamilya nila ngayon. Masaya at payapa silang namumuhay ng magkasama. May mga pagkakataong kailangan munang masakta ng pag-ibig para matutong lumaban. Dahil ang relasyong hindi nasubok, madaling masira. Ngunit ang relasyong dumaan sa sakit, paghihiwalay at pagpapatawad ay yun ang pag-ibig na kayang tumagal habang buhay. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw nito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at para sa mas marami pang kwento ay mag-subscribe lamang po dito sa Belletra Haven. Hanggang sa muli, ako po si Miss Demi. Paalam!